Pagbaba ng age of criminal liability mas maigi ayon sa isang prosecutor at eksperto sa criminal law. Sweldo ni Senator Jinggoy Estrada suspindido kasabay ng kanyang preventive suspension ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Armed Forces of the Philippines handang umalalay sa PNP laban sa anumang banta ng panggugulo sa isasagawang White Ribbon Rally sa Linggo. Ayon sa National Bureau of Investigation, ito ay upang malinawan kung may alam ang pamunuan ng universidad sa ginanap na team building activity sa Tipaculaw, Aurora noong June 8. Bandang alas 10 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI Homicide Division si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nais nilang malaman mula sa presidente ng universidad ay kung ipinagpaalam sa kanila at kung inaprubahan nila ang naturang team building activity. Matatandaan na noong June 8, nalunod sa naturang aktibidad ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaugnay nito, posibleng tapusin na ng NBI ang kanilang ginagawang investigasyon sa Baterbonia and Adili drowning incident. Bunsod ito ng mayorya ng kanilang mga ipinatawag ay nakapagbigay na ng salaysay sa NBI Homicide Division. Sa ngayon, wala pang binabanggit ang NBI na eksaktong petsa kaugnay sa isusumiti nilang rekomendasyon sa Department of Justice. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And hindi naman ako tagasulat ng batas. Ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at maibago. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya macha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Magandang umaga-aga, batay dito sa paliwanag nga ni Prosecutor Nohara, yung mga kabataan daw dati hindi ganon kabilis mag-mature kumpara sa mga kabataan ngayon. Binigyang diin ni Prosecutor Fred Nohara, isang prosecutor at eksperto sa criminal law, ang pangangailangang ibaba ang edad ng criminal responsibility sa bansa mula 15 taon patungong 12 taon. Ayon kay Nohara, ang kasalukuyang batas na Republic Act number 9344 na ipinasa noong 2006 ay kailangan muling suriin ng Kongreso dahil sa nagbabagong panahon. Ipinaliwanag niya na ang mga kabataan ngayon ay mas advanced at maagang namumulat sa realidad ng mundo dahil sa impluensya ng social media at Western culture kumpara sa mga kabataan noong nakaraang henerasyon. Dapat babaan natin ang age of criminal responsibility. Kasi ang posisyon ko dyan, yung edad na 15 anyos, ay marunong na yun eh. Marunong na siya sa lahat ng buhay. Ano? Ang mga kabataan ngayon, kung ikukumpara mo nung kabataan ko, nung ako yung bata pa, ay mas advanced ngayon because of yung influence ng Western culture. Isusumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang posisyon patungkol sa 4 na kahilingan na formal na idinulog ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, nasa impeachment court na ang pasya kung paano didesisyonan ang mga hakbang ng parehong panig. At yung defense, ang sinasabi ko lang po ay mag-file kami ng comment. This has been communicated to Secretary Bantog. Kabilang sa hinihiling ay ang pagbubuka sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni na VP Duterte at asawang si Attorney Man Scorpio. Pahintulot na gumamit ng lengguaheng Ingles at Filipino sa paglilitis. Gayon din ang partisipasyon ng public at private prosecutors sa pagpresenta at pag-examine ng mga testigo. At ang disclosure o paglalantad ng testigo 3 araw bago isalang sa hearing. Tumanggi naman si Attorney Powa na sagutin ang mga katanungan gaya ng kahihinatnan ng kontrobersyal na kahon mula sa BIR na kabilang sa manifestasyon ng prosekusyon.
I don't know what the impeachment court will do and will not do. I think that's best directed to the impeachment court. Ang masasagot lang ko po ay yung parte ng defense. Samantala, dahil tapos na ang pre-trial conference matapos ang 5 araw, sunod ng yugto ang paghihintay para sa pre-trial order na ilalabas ng impeachment court. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded. Formal nang natapos o terminated na kagabi June 25 ang pre-trial conference matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, bigong mabuksan o mamarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Paliwanag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na isa na ng prosecution na mabuksan ito upang malaman kung anong eksaktong impormasyon ang laman ng nasabing kahon. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse. No? Mauunang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa testigo ang sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa ng Davao City. Layo ng prosekusyon na patunayang may tendency na gumamit ng karahasan ang pangalawang Pangulo. Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police upang patunayan na may kapasidad ang Vice Presidente na isakatuparan ang kanyang banta. Nagugat ang isyu sa umano'y pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa tinawag niyang Rogue Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinalabas na tumanggap si Trillanes ng pera kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sina Senators Cayetano at Marcoleta ang nanguna noon sa pagdinig partikular sa pagtatanong sa mga resource person o ang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Inaakusahan ng mga ito si Trillanes na isa umano sa kausap ng ICC investigators na nagpunta dito sa Pilipinas. Pero kanina may nagsabi na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead po. Go ahead po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. Sa nasabing pagdinig, binatikos ni Senator Marcoleta ang pagtulong at panunuhol umano sa ICC investigators. Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Aga-ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., tuloy pa rin naman yung operasyon nitong tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada kahit pa under preventive suspension ang nabanggit na senador. Epektibo na ang resolusyong inilabas nitong nakaraan ng Sandigan Bayan 2nd Division. Kaugnay ng 70 araw na preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada. Paliwanag ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Kaalinsabay ng suspensyon ni Senator Estrada ay ang suspensyon din ng kanyang sweldo at benepisyong natatanggap sa Senado. The Senate President officially notified the Office of Senator Estrada that the suspension order issued by the Sandigan Bayan will be implemented or was implemented beginning Monday, June 22.